Ayun, isang magandang umaga sa inyong lahat. Bali, actually, ayun, 5:30 pa lang ng umaga. Malapit lang naman yung area namin, Cabuyao, Laguna lang guys. Magkakabit tayo ng 0.5 HP na horsepower na water pump guys. Ayun, actually yung water pump kasi kahapon ko lang nabili nung hapon. Sa iba ko nabili kasi yung supplier ko wala silang 0.5, puro 0.8 tsaka 1 HP na water pump. Eurostar yung ginagamit nating brand. Yung ibang brand yun na sa kanila. Actually kasi yun yung nakalagay na dun sa sa specs nung doon sa kasama na brand na doon sa kontrata natin na pagkakabit ng water pump. Eurostar yun na ilagay ko kasi kaya yun yung hinahanap ko. Wala doon sa kinukuha natin na supplier guys. Actually, dyan lang tayo sa Cabuyao, Laguna guys. Mag-install tayo ng 0.5 HP na water pump tapos 20 liters na bladder tank. Yun, kasi meron na silang existing na storage tank. Yun, yung blue, yung polyethylene. Lalagyan natin ng motor tsaka ng bypass sa rooftop tapos kakabit natin para yung flow na galing kay polyethylene na storage tank diretso kay sa household. Ayun, tapos babaguhin din natin yung linya, lagyan natin ng bypass para if ever run out or walang tubig, hindi gumagana si water pump, walang tubig kay storage tank pero may flow naman galing kay service provider, diretso pa rin yung flow ng tubig sa loob ng bahay, although hindi ganun kalakas kasi nga hindi gumagana yung water pump. Pakita ko sa inyo paggagawa ng bypass. Medyo madilim pa kasi 5:30. Inagahan ko lang kasi Monday morning. Alam ko maraming paluwas ngayon. Iiwasan namin yung traffic guys, kahit sabihin natin na malapit lang kami. Pagdating namin kasi ng Los Baños tsaka Calamba, ayun, talagang traffic na guys. Ayan, punta tayo. Nadaanan ko lang si paring Estong papunta tayo sa site guys. Ayan, daanan ko lang, nag-aantay na sila doon. Hindi ko alam kung makakasama si Seni ngayon. Ayan, pero paring Estong kasi nakausap ko na kahapon. Si paring Seni hindi pa nagre-reply. Ayan guys, ayan, punta tayo ng Cabuyao, Laguna guys. Pakita ko sa inyo setup no gagawin natin. Yun guys, na ito na yung dala natin na water pump. Ayan, tayo may dala nito yung 0.5 HP na water pump, tapos 20 liters na bladder tank, then yung mga fittings, yung mga pipe, PPR pipe, ayan, sa electrical wire, tapos tayo din yung may dala, ayan, tsaka yung mga fittings nito, tapos yung NEMA 3R, ayan, yung storage tank guys, meron sila existing, ayan, lalagyan lang, kumbaga ibubus lang natin tubig papasok ng bahay guys. Ayan. Yan, ito nga pala yung presyo nung water pump lang ha. Yung motor lang guys, di pa kasama yung bladder niya, tsaka yung mga fittings niya. Yan, almost 4,100, yan, 4,099 and 75 centavos guys. Sa iba ko to nabili kasi yung supplier ko ng Eurostar na na shop ay wala na siyang 0.5 HP. Yan, 0.5 HP lang yung kailangan natin. Kaya sa iba ko nakabili guys nung nung motor o nitong water pump lang. Tapos bali ito, dito natin lalagay dito sa taas yan, yung water pump natin. Malapit sa kanya storage tank, yung water pump natin. Diyan siya kukuha ng tubig sa storage tank natin. Itong storage tank nila, yan, 500 liters lang guys. Then, actually may linya na. I-ayos lang natin kasi yan, ito yung dati niyan linya. Papunta sa storage tank, yun, galing sa baba. Pero i-ayos natin sa baba kasi i-bypass natin. Tapos ito yung pipe naman, papunta lang din sa sa third floor lang daw, pero yung sa ground floor wala, kaya magpa-piping pa tayo or maglilinya pa tayo mula dito sa rooftop pababa sa ground floor. Ito guys yung linya niya. Yan. Naglagay tayong patente dito. Ito is papunta dito yan sa supply na sa baba. Dumaan na yan sa water pump. Tapos diretso dito. Tapos naglagay tayo ng T pababa doon sa nasabi ko sa inyo kanina third floor. Tapos isa pang T. Yun yung pababa naman yun yung papunta sa ground floor guys. Pero mayroon siyang gate valve kasi ibabypass natin yung linya sa baba kasi malakas naman yung tubig niya. Kumbaga may lang option sila kung gagamit ng water pump do sa ground floor. Tapos ayan, yung meron nating PVC adapter, yan, merong additional kasing faucet dito sa rooftop. PVC na yung pagkakabitan or blue pipe na, kaya ginamit natin ng adapter guys. Ayan, kaya para mag-fit sila yung isang male thread adapter na PPR tsaka female thread na PPR, then male yung thread naman ng ating PVC adapter para mag-connect lang sila
Yan. Tapos itong tinato, pababa yan. Yung gate valve natin naman na pipe na yan is pababa din, papunta sa ground floor naman. Or ground floor, which is madalang na magagamit, kaya nag-gate valve tayo. Ngayon guys, dito naman sa storage tank tayo. Naglagay tayo dito ng isang float switch, tsaka float valve. Itong float switch, tsaka itong float valve, ayan, magkaiba ng purpose yan. Yun, dito muna tayo kay float switch guys. Yung float switch natin, yan, ito yan, yung orange, yan yung may current. Ang i-control niya is current. Halimbawa, naubusan ng tubig si water pump, mangyayari sa kanya, ikakat niya tong current dito sa galing sa breaker. Hindi andar yung water pump natin. Kasi, pag umandar yung water pump natin na walang laman tong storage tank natin, pwedeng masunog itong water pump natin guys. Kasi, ang kokontrol niya yung current, kaya yung linya natin is diretso dito sa breaker natin. Yung linya ng ating float switch guys. Kumbaga, yung isang linya, kumbaga magsisilbi siyang switch guys, parang switch ng ilaw. Kumbaga, pag lumutang yung ating float switch, itong kulay orange dito guys, ayan, yung float nya, ayan, pag lumutang yan, diretso yung flow ng current, ayan, under yung water pump natin, kapag nakalutang ganyan sa tubig yan. Pero kapag naghang yan, ayan, ganyan, or bumagsak siya guys, ikakat niya yung current or mawalan na kuryente na supply yung ating water pump. Ngayon, dito naman tayo sa float valve. Yung float valve naman guys, ang kokontrol naman niya is yung pasok ng tubig galing sa service provider natin. Kasi, ang trabaho niya guys, halimbawa yung storage tank natin is napuno na or naabot na yung level hanggang doon sa may float valve natin, mag-i-stop na yung supply ng tubig niya. Kumbaga, para maiwasan natin na umawas yung ating tubig dito sa storage tank guys. Tapos dito naman tayo sa linya niya, yung outlet na ng storage tank natin. Itong linyang yan, papunta na dyan doon sa suction or doon sa higop ng ating booster pump. Ito yun guys, yung merong swing valve. Ayan, yan yung galing sa storage tank guys. Lagay tayong swing valve or kahit check valve guys, para maiwasan natin na mag quick cycle yung motor natin. Kasi pagka wala yung check valve, yun ang mangyayari guys. Ito na guys yung ating ginawa dito na setup nya ng ating 0.5 HP. Lagay din tayo ng circuit breaker dito sa taas guys, yung NEMA 3R na, para kasi outdoor to, para maiwasan ating mabasa yung ating circuit breaker. Then lagay din tayo ng float switch. Yan, yung float switch nya, protection naman ito, para halimbawa naubusan tubig tong ating storage tank, mamamatay yung ating motor. Tapos naglagay din tayo nitong float valve guys. Ayun, sa flow naman ng tubig galing kay service provider. Tapos yung ating motor, yung setup niya guys, ayan. Okay na naman yung setup niya. Doon sa baba, pakita ko sa inyo yung baba, yung ginawa nating setup ng bypass guys, para makita nyo yung ginawa din natin doon sa baba, kung paano natin i-bypass yung flow ng tubig dito. Ito guys, yung ating bypass guys, yung ginawa natin dito sa baba. Ayan, naglagay tayo ng check valve guys. Ito yung electric or water meter na, sorry, hindi electric meter, water meter nila. Yung nasa pipe na nasa left side, diretso yan sa storage tank guys. Yung doon sa supply ng storage tank, yung nasa left side, yung medyo maduming PPR pipe. Ayan, ito. Then, itong isang pipe naman guys, itong may union patente, yan yung bypass natin. Yan, in case na walang kuryente or walang tubig storage tank, may tubig na aakyat dito guys, papunta din naman dito sa household guys. Yan yung papasok na sa bahay. Yan yung pipe na yan. Kumbaga, may supply siya either galing kay water pump or galing kay Nawasa. Yan, bale yan lang po yung ginawa nating setup dito sa storage tank na at water pump dito sa Cabuyao, Laguna guys. Tsaka yung bypass na ginawa natin dito. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea sa video natin. At maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Yun, stay safe guys, and God bless po muli sa inyong lahat guys.